So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, breaking news po ito at pagdating ng oras, baka meron pong panibagong update na darating. So, by the way, mga minamahal, si former President Duterte, as of the moment, alas 11, nandito na po sa Manila. Tingnan ninyo kung gaano kasinungaling itong si Harry Roque na ang sabi niya kesyo, alas 4 pa raw po ang arrival ni former President Duterte. Pero makikita ninyo sa balitang ito, Rodrigo Duterte back in Manila. Ito po yung kanyang picture, mga minamahal. Ipakita natin sa inyo, tingnan ninyo. Yan si Digong. Yan. Diba? Tingnan mo yung mokong na to. Yan pa. Yan. Ang kasama niya dyan, mga minamahal, Interpol na yan. Inalalayan siya ng Interpol. Diba? Kasi baka pwedeng manlaban. Buti na lang, hindi nanlaban itong si Digong, pero I'm wishing, sana nanlaban. Diba? Kagaya ng ginawa nila sa humigit kumulang 30,000 na mamamayang Pilipino na napaka-inosente, tinaniman nila ng mga istoryang hindi totoo. Na kesyo nanlaban daw, pero ang totoo, wala naman talagang kinalaman dahil meron lang talagang gustong magkaroon ng posisyon, abay hinuli yung mga taong, di ba, pwede nilang gatasan. So, by the way, mga minamahal, ito yung nakakapagtaka. Kasi di ba merong 7,000 personnel kahapon. Ito nga yung balita, pakita ko sa inyo, mga minamahal, no? Nasaan na ba yun? 7,000 personnel. Yan, Yan. Yan yung balita kahapon. 7,000 strong force to arrest Duterte. So, humigit kumulang 7,000 mga personnel ang magmomobilize. At kanina, nakita ko sa balita na si General Torre ay nandoon po sa NAIA. Nag-aantay doon sa NAIA itong si General Torre. But bago pa lamang po lumapag ng bansang Pilipinas, itong si Digong, mga minamahal, nagbanta na siya. Sabi niya, hindi daw siya papayag. Nakakampi daw ng mga puti ang bansang Pilipinas. Kailangan daw muna siyang patayin. Ito ngayon nakakapagtaka dito Kasi nung hindi pa dumarating yung Interpol, ang daling sabihin ni Digong na, hurry up, bilisan ninyo habang buhay pa ako. Tapos ngayon, na nandito na po yung Interpol, ay, you just need to kill me first. Hindi ako papahuli. Hindi ako papayag kung kakampiri yan sa mga puti. Tingnan nyo tong statement ni Digong, mga minamahal. Iwaran So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga, iwaran So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Yan yung sinabi, mga minamahal, ni former President Duterte, na you have just to kill me first. Diba? Bago nyo ko ipa-aresto sa mga puti. Mga minamahal. Ito nga alam nyo, nagbabounce back yan kay Digong. Ayaw niyang umaresto sa kanya, mga kano, pero nung pinapatawag sa hearing, hindi din naman sumisipot. Diba? Nung kinasuhan siya ni Franz Castro, hindi sumipot. Diba? Natatandaan ninyo? So, ano yun? Mga minamahal. Nakakaloka. Ang daming mga nagme-message sa akin ngayon na, Mima, si Digong nasa arrival na. Sinend pa sa akin yung video. Okay. Sabi ko, pares lang naman tayo ng kino-content ngayon. Sabi ko, ito na, content ko na ngayon. Replyan ko lang muna, Yan, replyan ko lang muna, mga minamahal. Ito na. Ina-update ko na yung mga viewers ko. Okay. Alright, mga minamahal. So, sobrang daming mga kapulisan, ang nag-aantay kay Digong. Ang daming mga kapulisan.
Example yan, yung mga katabi niya dyan, mga minamahal. Yan. So ngayon, ito nga lang. Kung nandyan si General Torre, meaning talaga huhulihin itong si former President Duterte. Pero ang sabi ni Harry Roque, mga minamahal, sa kasong inciting daw to sedition yun. Eh kung inciting to sedition yun, bakit merong Interpol? 'Di ba? Bakit merong Interpol kung inciting to sedition yun? Pero para sa akin, finally, justice will prevail na po sa humigit kumulang 30,000 na mga mamamayang Pilipino na pinatay, especially yung mga inosente, yung mga taong sobrang naghirap sa panahon ni Digong, 'di ba? Yung niyurak na pamilya ni Digong, ngayon magkakaroon na ng hustisya. Hindi kasi kinikilala ni former President Duterte yung salitang human rights. Ngayon na siya ay binabalikan, siya pa yung galit na galit. 'Di ba? Galit na galit itong si Kadigungan. Ito yung nakakainis kay Digong eh. Yung matapang, pero pag nandyan na, ang daming sinasabi, ang daming satsat. 'Di ba? Sa sobrang daming satsat ni Digong, paliko-liko na yung kanyang mga sinasabi. O, tulad noon, hurry up, ICC. O, pumunta na kayo dito. Yan yung sabi ni former President Duterte. Di ba, natatandaan ninyo? O, ang tagal naman daw ng ICC na yan. Tapos ngayon, bigla-bigla niyang sasabihin, nung una sa Hong Kong, ayun, putang ay ng ICC na yan, lagi akong hinahabol. Tapos, nung nandyan na siya sa may airport, ang sabi naman ni Digong, mga minamahal, you just need to kill me first. Kaysa magpaano tayo sa mga puti na yan. O, ano ibig sabihin nun? Natatakot na, mga minamahal, itong si former President Duterte. At halata naman po sa kanyang pagmumuka na nandoon yung fear niya. Nandoon yung kanyang pagkabalisa habang sinasabi niya yan. Actually, natatakot na yan si Digong. Kailangan niya lang talagang patunayan dito sa mga Pilipino, especially sa mga naniniwala sa kanya, na matapang siya. Pero kapag nandyan na yan, nahuli na yan si Digong, mga minamahal, dyan papalagyan at nararamdaman po natin yan. Alright, so antabay lang po tayo sa mga susunod na update, mga minamahal. At agad-agad po akong magbabalita sa inyo kung ano na yung lagay. Kasi as of the moment, hindi pa nakikita si General Torre at itong si former President Duterte. Pero nasa arrival na itong si Kadigungan. Sabi ko nga hahabol tayo kaso nakarating na. Kasi sabi nga ni Harry Roque, alas 4. So, nag-meeting kami. Sabi namin, tara, punta tayo doon para makover natin. Eh kaso mga minamahal, late na. Kasi ilang oras din yung biyahe dito sa amin papunta dyan ng arrival dyan sa terminal. So, hindi na makakapunta si Mima. But so on, magbabalita ako sa inyo ng oras. Okay? Yun lang. Ingat.